Kapag dumating na ho ang month of Bear, ibig sabihin, pagsimula na ng September, October, November, December, ang Pilipinas ay unti-unti nang nagpiprepare o naghahanda to celebrate the Christmas, ano? Upang ipagdiwang daw ang Kapaskuhan o yung tinatawag na Christmas. Kaya naman, napapansin natin, napakaraming mga decoration na mga palamuti na inilalagay. Na kung saan, ang na-highlight ay hindi po mismong ang layunin ng pag-alaala o celebrate ng tinatawag na Kapaskuhang ito. Sapagkat may mga kanya-kanyang motibo, may kanya-kanyang layunin, ang mga individual na tao kung bakit nila ginagawa ito. Bakit sila naglalagay ng mga palamuting pamasko sa tahanan nila? Bakit sila nagpa-party? Bakit sila nangangaroling? Bakit sila naghahanda? Bakit kailangan may bigayan ng mga regalo? May kanya-kanya po na mga layunin ang tao. Pero alam niyo po ba na ang lahat ng ito, biblically speaking, alam natin na hindi ito ang kalakaran ng unang Pasko. Kapag sinabi kong Pasko, yung kapanganakan ni Jesus yung Pasko. Hindi po ito yung layunin ng unang Kapaskuhan. Kung atin nga pong asisiya sa ating mabuti yung unang Pasko, ang unang kapanganakan ni Jesus ay hindi po masaya. Naalala niyo po, bakit po? Ang Jesus na pinanganak ho sa kulungan ng mga hayop. Wala hong magarang mga lampin, walang magandang lagayan na crib ng bata. Sabing ganon, ito ay kulungan ng mga hayop. Tapos, pinapapatay pa siya ni Herodes. Nakuha niya? Ibig sabihin po, yung kapanganakan ni Jesus, hindi ho katulad ng selebrasyon ngayon. Ang kapanganakan ni Jesus noon sa Bible na itinala, hirap, kadustahan, pagpatay sa kanya sa kabila na siya ay sanggol pa lamang. Na ating kapag kinumpara ngayon, ang tao nagse-celebrate, hindi nakapokus sa layunin kung bakit si Jesus nagkatawan tao. Nakapokus ang maraming tao ngayon sa mga material na bagay. Nakapokus ang tao ngayon sa mga gusto ng laman na dapat mangyari sa buhay nila. Pero ngayong umaga, upang tayo ay hindi mailigaw sa mga kalakaran ng sanglibutang ito, upang maging tama ang ating puso, kung tayo man ay aalala sa kapanganakan ni Jesus sa darating na December 25, dapat naintindihan natin ano ba talaga ang purpose nito. Hindi ko po kayo inuobliga na mag-celebrate ng Pasko. Ito ay depende sa inyong conviction. Amen po ba? In the first place, wala hong eksaktong araw, buwan at sinasabi ang Biblia kung December 25 ba talaga pinanganak si Jesus. So, ibig meaning, ang pag-celebrate ng Pasko, ng Christmas, is our conviction. Kung gusto nyo, pwede. Kung ayaw nyo, pwede. Tama po ba? So, ibig sabihin po, mainam na maintindihan lang natin, ano ba talaga ang layunin? Bakit may kapanganakang pag-alala kay Jesus? Biblically speaking, gusto kong ipaliwanag sa inyo ang tinuro sa Juan chapter 1. Juan chapter 1, verse 14. John chapter 1, verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ang ating pag-aaral ngayon ay may paksa na nagkatawan tao ang Diyos. The God became man.
Ano ibig sabihin nito? Si Apostol John, pinipresent niya rito na si Jesus ay begotten son o yung tinatawag na bugtong na anak ng Diyos. Ngayon, bakit ang bugtong na anak ng Diyos ay kailangang magkatawan tao? Gusto muna nating intindihin yung dalawang katangian ng bugtong na anak, the two nature of the begotten son. Dapat muna nating intindihin na ang Jesus, nung nagkatawan tao, siya po ay Diyos. Pinangalanan siyang Jesus sa Matthew chapter 1, verse 21. Ang sabi ng arkanghel kay Jose, huwag mo tuluyang hiwalayan si Maria, sapagkat siya ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At papangalanan mo siyang Jesus, sapagkat siya ang magliligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So yung pagkakatawan tao ng Diyos, una muna, dapat nating maintindihan, ay may layuning magligtas. Saan? Sa kasalanan. So yun yung purpose. Kaya ang sabi, yung salitang Jesus, ang kahulugan po nun, tagapagligtas. Kaya pag narinig nyo yung salitang Jesus o Jesus, ang ibig sabihin lang po nun, ang kahulugan nun, Savior o tagapagligtas. Pero doon po sa 1:23 ng Mateo, meron pang isang pangalan na binigay si Anghel Gabriel. Papangalanan mo siyang Emmanuel. Na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Sa Matthew 1:23, ang ibig sabihin, binigay ng Anghel Gabriel kay Jose yung ikalawang pangalan na ang ibig sabihin Emmanuel. Dalawa ho ang ibig sabihin ng Emmanuel. Pinagsamang dalawang salita. Yung El sa dulo, Hebrew word po yon, na ang kahulugan ay God. Yung Emmanuel, sumaatin o with us. Kaya ang salitang El, sa Hebreo, God, and Emmanuel, with us. So ang ibig sabihin, na salitang Emmanuel, nasa atin ang Diyos, o nagkatawan tao ang Diyos. Ngayon, ang una nating dapat malaman na ang Kristo o Jesus na ipinanganak sa sabsaban, ang unang katangian niya, siya ay Diyos. Bakit siya naging Diyos? Una, sinasabi ng John 1:12-14, pakinggan nyo, naging tao ang salita. Kung mapapansin nyo sa Biblia ninyo, ang salita na nakalagay ay nagsisimula sa malaking letra. Tama po ba? Malaking letra. Ang ibig sabihin po nito, proper name. Pag sinabing proper name, tumutukoy po ito sa isang espesipikong tao. Halimbawa, ako, ang pangalan ko ay Fernando Bustamante. Kapag magpipilap ako ng form o gagawa ako ng pangalan ko na isusulat na formal, ang ilalagay ko, Fernando. Nagsisimula sa malaking letra. Tama po ba? Wala ho kayong makikita sa legal na pagsulat natin na ang unang letra ng inyong pangalan ay nagsisimula sa maliit na letra. Puro malaking letra po. Tama po ba? Pero kapag nickname ko o ang palayaw ko, ang ilalagay, pwedeng magsimula sa maliit na letra. Halimbawa, tawag sa akin, Fernan. Pwedeng maliit na letra yun kasi nickname ko lang po yun. O kaya, Nance o Nando, magsisimula sa letter N na maliit. So, sino yung word o salita na binabanggit dito? Kasi sa English word eh. Sa Tagalog, salita. Siya ho ang binabanggit sa verse 1 hanggang verse 3. Painggan nyo po ng Juan 1:13. Nang pasimula, ay naroon na ang salita. Sabi ganon, sa pasimula ay naroon na ang salita. Yung salitang sa pasimula, in the beginning, ang tinutukoy po nito, hindi ho
limitado sa oras. Pag sinabing in the beginning o sa pasimula, ito po ay tumutukoy sa walang pasimulang Diyos. Okay? So, nung pasimula pa, ay naroon na ang salita. So, ibig sabihin, si Jesus ba? Wala pa ang mundo? Naroon na? Ang sabi ay naroon na. So, sabi, nang pasimula ay naroon na ang salita. Tapos, sumunod, ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. So, yung salita daw, o sa English yung word, ano daw siya? Tao o Diyos? Ayon sa verse 1. Ulitin ko. Sa bandang dulo, ang ginamit na salita na kasama ng Diyos. Noon pa. Tao o Diyos? Ano, sister? Diyos. Kasi ano sabi ng verse 1? Sabi ron, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Paano nating nalaman na ang salita na yan ay Diyos? Kasi kasama na siya ng Diyos sa simula pa. Bigyan muna ng punto. Sa verse 14, pakinggan nyo po, naging tao ang salita. So ngayon, ang tanong, kung ang salita ay Diyos, bakit nagkatawan tao ang salita? Sino yung salitang nagkatawan tao? Si Jesus. Pakinggan niyo punto natin, si Jesus. Ibig sabihin, ang sabi dyan sa ibang translation, berbo. Nagkatawan tao ang berbo. So yung berbo na ito, yung salita na ito, Diyos siya. At ang pangalan niya, nung nagkatawan tao ang salita, yun yung Matthew 1:21 at 1:23 na pinangalanan ng anghel Gabriel na sinugo ng Diyos kay Jose, na sasabihin niyang Jesus na tagapagligtas. At Emmanuel na ang ibig sabihin, nasa atin ang Diyos. Ngayon, ilan ba ang Diyos sa pasimula? Isa lang po ang Diyos. Kaya sabi ng Deuteronomy chapter 6, dinggin mo Israel, iisa lamang ang Diyos. Pero ang Diyos po na ito, sa pasimula pa, buhat pa sa walang hanggan, ay mayroon 3 persona. Paano natin nalaman yan? Kapag inaral natin ang libro ng Genesis, makikita natin, mga kapatid, sa libro ng Genesis, yung pangalan ng Diyos Elohim. Halimbawa, pakinggan nyo ha, ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 26. Ano yung sabi doon? Sinabi ng Diyos. Sa ibang translation, sinabi ni Elohim. Dalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. 126 po yun. Pero pagdating ng verse 27, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. May mapapansin tayo. Yung 126 sinabi ng Diyos. Sa ibang translation, sinabi ni Elohim. Ano sabi ni Elohim? Lalangin natin, ang tao ayon sa atin. Pansinin niyo yung word, natin, atin. Ilan po yon? Isa o higit sa isa? Sabihin natin. Higit sa isa. Ibig sabihin, higit sa isa. So, ibig sabihin, marami hong nagko-conclude, even in the original language, ito ay tumutukoy sa 3 persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Mamaya makikita natin sa John 1 to. Kasi doon pala po sa John 1:1, umiihip ang hangin sa ibabaw ng tubig. Sa ibang translation, sabi ganon, nangingibabaw ang Espiritu sa ibabaw ng tubig. Espiritu Santo po yun. So yung John 1:26, ang sabi, malinaw. Yung natin at saka atin doon, 3 persona. Pero ba't pagdating ng verse 27, iba na. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa Kanya. Kanya na. Wangis. Maramihan o isahan? Maramihan. Hindi, yung salitang nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa Kanya. Yung Kanya.
Maramihan o isahan? Singular, isahan. Yun naman ay ang pagiging isang Diyos ng tatlong persona. Klarado po ba o hindi? Malinaw. Ngayon, kung mayroong Diyos na isa lamang sa Deuteronomy chapter 6 at mayroong tatlong persona, malinaw na sa atin na ang binabanggit sa Juan 1:14 na naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin, yun yung ikalawang persona na si Hesus Kristo na pinangalan ng Jesus sa John 1:21. Jesus ang pangalan niya kasi meron siyang misyon. Eka nga, meron siyang purpose. Tagapagligtas. Sa 1:23 ng Mateo, Emmanuel. Na ano ibig sabihin? Nagkatawan tao o kasama natin ang Diyos. Malinaw po ba? Ngayon, sabi ko kanina, sa John 1:1, yung salita doon ay si Jesus. Kasi ang sabi, malinaw, kasama na ng Diyos ang salita. Para hindi po tayo makompuse, sabi, kasama ng Diyos ang salita. Ibig sabihin po, kahit na po dun sa Genesis 1:26-27, pinaliwanag ko na ang Diyos ay isa lamang, pero may tatlong persona. Ama, Anak, Espiritu Santo, walang mataas, walang mababa, iisa sila, pantay na persona, pero iisang Diyos. Ngayon, paano siya naging Diyos? Nilinaw pa po ni Apostol John sa verse 2. Sabi ng verse 2 ay ito, ng John 1:2. Sa pasimula pa ay kasama na ng Diyos ang salita. Binibigyan din ngayon ni John na kung kasama ng Diyos si Jesus o ang salita, kasama siya sa paglikha. Yun yung patunay na ang ibig sabihin, si Jesus, co-creator siya. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng anak o ni Jesus. Tingnan nyo ang verse 3 ng John 1. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sino yun niya doon? Yung salita. Sino yung salita? Si Jesus. Tuloy ko. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, every creature na nakikita natin, lahat po na nakikita natin na ito, mga kapatid, kahit yung nakikita nyong bulate, yung kuto nyo, masakit yan, di ba? Lahat na nakikita natin, nilikha ho ng Diyos. Kasi ang sabi, walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, si Jesus ay Diyos naman lilikha na kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. Meron bang tao na kayang lumikha na sasabihin lang, magkaroon ng bituin, magkaroon ng buwan? Pangkaraniwan talagang di kaya. Wala po, di ba? Kasi nga, siguradong walang tao. ang Diyos po ay Diyos. Kinreate ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo through His Word. Kaya ano sinabi niya? Maghiwalay ang lupa at ang tubig. Maghiwalay ang dilim at liwanag. Di ba lahat salita lang? Pero alam nyo, special ang creation sa tao. Ginamitan ng kamay, hindi ho ng paa. Humubog ang Diyos ng tao mula sa alabok at ginawa niya itong tao. Alam nyo, kumuha ng putik ang Diyos. Sabi ganon. Tapos, hinubog niyang tao. Makakahubog ka lang ba agad? Ibig sabihin, dito pinakikita na ang Diyos, bagamat Diyos siya nang sinasabi natin na espiritu at di nakikita, pinapakita rito yung kanyang pagiging person na humubog ang Diyos ng tao na galing sa alabok. And this is not coming from His mouth na sinabi lang na magkaroon. Tapos, hindi lang ho doon natapos. Binahaginan pa tayo ng Diyos ng hininga niya. At hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Alam niyo po ba hininga na yon? Sabi ho ng mga scholar, ito ay kabanalan,
ito ay katwiran, ito ay kaalaman. So the word breath, meaning, in-impart ng Lord sa atin yung katwiran. In-impart ng Lord sa atin yung holiness na dapat na nasa atin. In-impart ng Diyos sa atin yung karunungan na gusto niyang malaman sa atin. Pero later on, nawala yon dahil sa kasalanan. So ngayon, tingnan nyo. So ibig sabihin, ang tao, kinreate ng Diyos. Ayon sa kanyang wangis. Lahat ng bagay sa mundong ito na nag-exist, sa 7 kontinente, nilikha ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, sino si Jesus ngayon? Tao o Diyos? Diyos. Diyos. Yun ang maganda. Kaya ngayon, ang sabi ng verse 4, nasa Kanya ang buhay. Na kay Kristo. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Ibig sabihin, kung wala si Jesus, sa buhay ng isang tao, walang liwanag sa spiritual na aspeto ng kanyang pagkatao. Kasi later on, kaya sinabi ni John ito, pagdating ng John chapter 1, pinapakita niya rito, yung sinasabi dito na yung liwanag at kadiliman, this is the typology and the symbol of evilness and goodness. Ibig sabihin, simbolo yung kadiliman ng kasalanan. Yung kaliwanagan ay simbolo ng Diyos na nagbibigay ng linaw at liwanag sa atin. So, ang sabi ngayon dito, sa John 1:1, nagliwanag sa kadiliman ang ilaw. At hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Pinaliwanag muna ni John kung bakit dapat maintindihan ng kanyang sinulatan na si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao sa John 1:14. Kasi mayroong siyang misyon. Ano yung pinaka-purpose ng pagkakatawan tao ngayon ni Jesus? Gapiin ang kadiliman. Kasi ang linaw ang sabi sa verse 5, nagliwanag sa kadiliman ang ilaw. Yung kadiliman po rito, kung ating pag-uusapan din ang salitang konteksto ng pasimula dito, so pumupunta po tayo sa John chapter 1, 2, and 3. Na yung chapter 3 ng chapter Genesis 3, doon nahulog sa kasalanan ang una nating magulang na si Adan at si Eva. Tama po ba? At doon nagsimula ang kasalanan dahil kay Satanas. Literally, na nandun sa anyong ahas o serpent. Di ba? Na manunukso at na-deceive niya, nadaya niya si Adan at saka si Eva. Mula po noon, yung kasalanan, nagsalin-salin hanggang sa panahon natin. Nawa niya? Sabi nung awit 51 verse 5, ako'y makasalanan na, buhat ng isilang, masama na ng ilwal. Sabi ni David. Ibig sabihin, hindi pa gumagawa ng kasalanan ng tao, may namana ng kasalanan. Kaya yung bata, huwag mo nang turuan gumawa ng kasalanan, matututo Tama po ba? Hindi ho dahil influensyado siya ng mga kalaro niya, mga tao. Kundi, yung bata na pinanganak, na hindi tinuruan gumawa ng masama, nakakagawa ng masama, kasi lahat tayo nakamana ng kasalanan. Bakit po? Romans 5:12. Pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang taong si Adan. At sa pamamagitan niya, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Lahat ng tao mamamatay. Bakit? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang marka ho na ang tao ay makasalanan, yung mamamatay ang katawan niya. Pero bago mamatay ang katawan niya, meron munang unang spiritually death condition siya o kamatayang spiritual. Yon ay ang kanyang kaluluwa. Kaya ngayon sinabi ngayon ni Apostol John na sabi niya, yung nagkatawan taong salita na ito, yun yung ilaw. Kaya si Jesus ang sabi niya, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw, kailangan po yan pag madilim. Tama po ba?
Ngayon ba kailangan nating mag-ilaw dito sa ating lugar na ito? Hindi. Bakit po? Maliwanag eh. Pero mamayang gabi, pwede bang sindihan yung ilaw na yan? Oo, kasi pag di natin sinindihan yan, madilim, hindi tayo magkakakitaan, hindi tayo magkakakilos na mabuti. So, ibig sabihin, ang purpose na ang salita ay nagkatawan tao, kasi meron siyang purpose, may mission. Ano yung mission ng Diyos na nagkatawan tao? Yung gapiin ang kadiliman. Yung kadiliman po na yan po ngayon ang kalagayan ng tao. Kalagayan ng tao. Ano ang kalagayan ng tao? Di ba sinasabi natin, pagka yung tao namumuhay sa kasalanan o may ginawang kasalanan, alisin mo yung kadiliman ng isipan mo. Tama po ba? Ang ibig sabihin, naparito ang salita. Naparito si Jesus. 2,000 taon na ang nakalilipas upang ang makasalanang katulad natin dati ay alisin sa kadiliman at bigyan ng liwanag galing kay Kristo. At ang liwanag na yon ay wala pong iba kundi si Jesus. Amen po ba? He is the light. Amen? He is the Word. He is the Son. Ngayon, nasabi ngayon dito, kapag diniretso natin ito, mga kapatid, meron dapat gawin ang tao upang yung Jesus na Diyos na nagkatawan tao na kanina pinaliwanag ko na siyang layunin daw ng selebrasyon ng Christmas na ito ay hindi para po sa masarap na pagkain, ay hindi po para sa magagandang regalo, hindi po para sa party, hindi po para sa magagandang disenyo na palamuti ng Pasko. O hindi din dahil merong regaluhan, kundi ang layunin ng kapanganakan ni Jesus, bakit siya nagkatawan tao, ang Diyos, ay para hindi sa pansamantalang kaligayahan lang natin, kundi yung pagdating ni Jesus ay pagpapakita muna na nakaramdam tayo sa ating sarili na tayo'y nasa kadiliman at namumuhay sa kasalanan. Upang sabihin ng Pasko sa atin, upang sabihin ng Christmas sa atin, Dolores, makasalanan ka. Yun ang pinaka-purpose po nun. Girly, makasalanan ka. Ambo, makasalanan ka. Annabel, makasalanan ka. Cherry, makasalanan ka. Prudencio, Mary Ann, di ba? Antonia, Fernando, makasalanan ka. Yan ang meaning ng Pasko. Yan ang meaning ng Christmas. Sabihin ni Jesus na sa tao, makasalanan kayo kung bakit ako pinanganak. Kung bakit ako nagkatawan tao, namumuhay kayo sa kadiliman, namumuhay kayo sa kasalanan. Kaya kung ikukumpara natin ang unang kapanganakang, makikita natin si Jesus pinanganak sa sabsaban. Walang magandang suot na mga sinusuot ngayon ng mga batang ipinanganak sa ospital. Walang magandang lagayan o crib. Walang aircon, walang ventilador. Nasa isang mababang kalagayan ng sabsaban na kainan ng mga hayop. Bukod pa ron, pinapapatay pa siya ni Herodes. Nakita niya, yan ang kalagayan ni Jesus upang ipakita niya na sa iyo at sa akin, magkakatawan tao ko, pero sa kapanganakan ko pa lamang, mararanasan ko na ang hirap. Nagagawin ko ang lahat ng ito, alang-alang sa iyo, alang-alang sa kasalanan mo, na namumuhay sa kadiliman, upang ikaw ay mahango at mainagay sa liwanag, na ang liwanag ay na kay Jesus, na kung saan ay hindi lang pansamantala ang iyong mararanasan, kundi paghango ni Jesus sa atin, sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. That is the reason kung tayo man ay nagse-celebrate ng Kapaskuhan.
kung bakit tayo man ay nag-iisip sa ating isipan kung bakit pinanganak ang Diyos na nagkatawang taong si Jesus. Pero hindi mo makakamit ito, kapatid, kaibigan, kung hindi mo hahayaan na ang sarili mo ay magpasakop sa kilos ng banal na Espiritu sa buhay mo o sa buhay natin ngayon. Sapagkat ang banal na Espiritu ang nagbabago ng isip at puso natin. Amen? Sapagkat ang banal na Espiritu ang may kakayanang magpaunawa sa mga bagay na espiritual para sa atin. Kapag tayo ay kinilos ng banal na Espiritu at naunawaan natin na ang kapanganakan ni Jesus ay para gapiin ang kadiliman, paniniwalaan natin ang kanyang kamatayan sa cross. Amen? Ba't ba namatay si Kristo sa cross? Kaya nga kung papasinin natin, wala ho kayo mababasa sa Biblia. Di ba? Na ipagdiwang nyo yung kapanganakan ni Jesus. Hindi naman po ako against sa Pasko o Christmas. Sineselebrate po natin yan. Pero, honestly speaking, wala ho kayong nakalagay na sinabi, alalahanin nyo ang kapanganakan ni Jesus. Wala ho kayong mababasa. Pero may natala na pinanganak si Jesus. Tama po ba? Pero yung kamatayan at pagkabuhay ba ni Jesus, may utos na alalahanin natin? Meron. 1 Corinthians chapter 11. Di ba? Na sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagdaraos ng banal na hapunan o ng Lord's Supper. Tama po ba? Sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, pinapaalala ang kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. So, ibig sabihin, ang tao hindi lang ho siya magpo-focus na si Jesus pinanganak. Napakabongga ng ating Pasko ngayon. May lechon pa tayo. May hamon pa tayo. Kahit na magpasko pa po tayo ng pinakamabongga, pero kung wala si Jesus, sa buhay ng isang tao nag-aalala o nagse-celebrate ng Christmas, kahit gaano pa kasarap ang ginawa niya selebrasyon dito, sa buong buhay niya, kung wala si Jesus, nababanggitin ko mamaya sa kanya dito, sa impyerno pa rin ang tungo ng kanyang kaluluwa pag namatay siya. Merong dapat gawin ang tao. At yun ay nasa John chapter 1 verse 12. Ano sabi? Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya. Kanino? Kay Jesus. Kanino? Doon sa ilaw. Doon sa salita. Ano sabi ron? Ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, yan ang layunin. Bakit may pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus na inutos ni Constantine noong 300 AD upang kanyang halinan ang selebrasyon ng mga pagano. Konting kasaysayan. Noong po kasing 300 AD, ang sineselebrate pag Pasko ay ang Diyos ng araw. At saka Diyos po ng agrikultura. December 25 po yun. Laging yung dalawa na yan, sineselebrate po nung mga unang tao na pagano. Hindi yung nakasentro kay Kristo. So ang ginawa ho ni Constantine, para ma-eliminate niya, mawasak niya, maalis niya ang selebrasyong ito ng mga pagano para mag-celebrate lamang sa mga Diyos-Diyosang ito. Ng December 25, diniklara ni Constantine na ang Disyembre 25 ay pag-alaala sa birthday o kapanganakan ni Jesus. Kaya yun po yung nangyari, naging December 25. Ang ganda po ng purpose, di ba? Si Constantine, ang gusto niya, pakita niya, mali yung pag-celebrate nyo ng December 25. Ang celebration nyo, tao. Diyos ng araw at saka Diyos ng agrikultura. So sabi ni Constantine, gagamitin ko ito para palitan yan at gagawin kong selebrasyon ito patungkol sa kapanganakan ni Jesus. Maganda ba? Maganda. Ngayon, kung ang December 25 ay isi-celebrate mo bilang Pasko, kapatid, kaibigan, kay Kristo mo isentro. At paano mo ito sesentro? Kung hindi ka pa mananampalataya,
at wala ka pang kaligtasan at buhay na walang hanggan, ang sabi ng salita ng Diyos, sa 1:12, kailangan mong tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Kanino? Kay Jesus. Sa salita, sa ilaw. Kailangan mong sumampalataya at tumanggap sa Kanya. Ang sabi ron, upang bigyan Kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Magiging anak ka lang ng Diyos kung si Jesus ay sinampalatayanan mo. Saan? Sa Kanyang pagiging Diyos at sa Kanyang pagiging tao. Na ang dalawang katangian ni Jesus, siya ay Diyos at siya ay tao. Diyos siya na perpekto para ialay niya ang perpekto ang kanyang sarili sa kasalanan ng tao. Nagkatawan tao siya sapagkat kailangan niyang ihandog ang kanyang sarili para mamatay sa cross upang ang kasalanan mo ay akuin niya. Kaya nung namatay si Jesus sa cross, hindi ho para sa kanya yun. Para kay Fernando yun. Para sa iyo yun, Sister Dolores. Para sa inyo po yun, Kuya Ambo. Para sa sambahayan po ninyo ito. Para sa mga nandito ito. Amen? Amen. At nabuhay siya upang patunayan na ang katwiran ni Jesus ay ipasa sa atin. So, ibig sabihin, ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, para sa atin yon. Pero paano natin matatanggap yon? May instrumento. Pananampalataya. Amen. Ano yung gagawin mo? Hindi mo kailangan ng good works bago ka maligtas. Hindi mo kailangang maging mabait. Hindi mo kailangang maging mapaggawa ng ganito para maligtas ka. Meron ka lang dapat gawin. Kilalanin mo una, makasalanan ka, hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili. Kilalanin mo dapat na ikaw ay mapupunta sa impyerno anumang oras. Kilalanin mo dapat na walang magandang nakikita ang Diyos sa atin dahil tayo'y makasalanan at napuput siya sa atin. Pero meron ka ngayong ilalagay sa puso mo. Si Jesus ay tao na namatay sa cross na siya lamang ang nagligtas sa akin at umako ng aking kasalanan. Na ang taong ito na namatay sa cross ay Diyos na kumpleto para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano sabi? Kapag ginawa daw po natin yon, tayo ay bibigyan na magkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Tanong, sa taong ito ng Disyembre, yan ba ay nasigurado mo na sa'yo? Lord, eto, 60 anyos na ako. Magse-celebrate na naman ng pagdiriwang sa kapanganakan ni Jesus. Lord, si Jesus ba talaga ay sinampalatayanan ko sa kanyang pagiging tao na namatay sa cross para sa aking kasalanan? Nabuhay para sa aking kaligtasan? Pinapanampalatayanan ko ba si Jesus na siya ay Diyos? Dahil sa pagiging Diyos niya, totoong ako ay hinango niya sa kasalanan kompleto. Kapatid, ito yung gusto ng Diyos na iparating sa atin sa pagdiriwang ng Paskong ito. Amen po ba? Kailangan nating ipahayag sa ating labi. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan ito. Kailangan nating sampalatayanan ang katotohanan ito. At si Jesus ay maging tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Kung 60 anyos ka na ngayon, o 20 anyos ka, o anumang edad mo, at hindi mo pa ito ginagawa, ito ang oras para ang buhay mo ay ibigay mo kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Kung ikaw naman na ay mananampalataya ni Jesus at anak niya, nawa maging tama ang puso mo as you celebrate this coming Christmas na nakasentro kay Jesus. Marami sa atin, kahit na Kristiyano, yung tinatawag na mayroong kakainin sa alas 12, ni hindi man lang
mapuri si Jesus. Ni hindi man lang makapagdasal. Ni hindi man lang masabi, Jesus, thank you, namatay ka sa pinanganak ka. Namatay ka sa krus, nabuhay ka para sa aking kaligtasan. Kapatid, the reason of this season is no other than what? The manger, ang sabsaban. The life of Jesus Christ for almost 33 and a half years. And His death at the cross of Calvary para sa iyong kasalanan at takuin niya. And after 3 days, nabuhay si Jesus para sa iyong kaligtasan. Kapatid, kung ito yung nasa puso natin, we are satisfied sa buhay po natin this coming Christmas. Meron man tayong pera, meron man tayong handa, di ba? Meron man tayong dinadaluhang mga kaganapan na masaya. We are completely, dahil alam natin na lahat ng ito ay bonus na lamang. Amen? Kung wala naman tayo ng mga bagay na nakikita natin sa kalakaran ng mundong ito, ang bahay natin ay walang mga Christmas light, walang mga Christmas decoration, we are completely kay Jesus Christ and satisfied. Dahil natanggap natin yung reason ng kanyang kapanganakan. Amen? Kung wala man tayong masyadong masaganang pagkain sa hapagkainan, masaya pa rin tayo. Why? Kasi ang reason naman talaga ay yung purpose ng kanyang kapanganakan ay ang aking kaligtasan at maayos na kaligayahan. Relasyon sa kanya. Amen? Kung wala man tayo na magagarang damit para sa anak natin o tayo, hindi man laging ganyan, masaya pa rin tayo. Amen? Meron mang magbigay o wala sa atin, masaya pa rin tayo. Dahil bakit? Alam natin, ang Christmas, kung talagang titingnan natin, yon ay pagtingin kay Kristo at hindi para sa iyo. Diba? Binigay nga ni Jesus yung buhay niya sa iyo eh. Tama po ba? Pero dahil binigay mo na yung buhay mo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, anak ka niya. Tama po ba? Ngayon, birthday ng tatay mo, sino dapat ngayon ang makaalala sa tatay mo? Tayo dapat. Di po ba? Lord, I want to give fully, unconditionally yung buhay kong ito sa iyo. Amen po ba? Kung si Jesus talaga ang totoong reason ng birthday natin, dapat nagwo-worship tayo sa Kanya. Nagpapasalamat tayo sa Kanya bilang mga mananampalataya na. At higit sa lahat, kung meron man tayong token na ibibigay kay Jesus yung buhay natin. And then, God want us na mamuhay tayo ng hiwalay sa takbo ng mundong ito. At anumang meron tayo sa buhay natin, handa nating ipagamit para kay Kristo. Talino, lakas, pera, anumang bagay na meron tayo, gamitin natin kay Jesus. Why? Because yan ang hinahanap ni Jesus sa atin. Kapatid, katulad ng pasimula ko kanina. Di ba? Yung pagse-celebrate ngayon ng Christmas, commercialismo na po. Amen? Ang selebrasyon ng Christmas ngayon, lihis po sa inaaral ng Biblia. Pero dapat tayong totoong Kristiyano. I-align natin ang ating pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus ayon sa kanyang aral, turo at layunin kung bakit si Jesus ay pinanganak sa sabsaban. Amen? At ang nais ng Diyos ay makamit natin ang pinakadakilang regalo na gusto niyang ibigay sa atin. At yun ay walang iba, kundi yung kanyang kamatayan, pagkabuhay sa cross, na dapat natin tanggapin sa buhay natin na regalo ng Diyos Ama upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, na anumang oras tayong kuhanin sa ating katawang ito at ang kaluluwa natin ay humiwalay. Alam natin, ngayon din anak, sasama kita sa paraiso. May buhay na walang hanggan. Yan ang purpose ng Christmas. Yan ang purpose ng kapanganakan ni Jesus. Tanggapin mo nawa ang regalo ng Diyos na ito. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa kalagitnaan ng inyong mga binanal na naririto ngayon at mga nakikinig, may katahimikan sa kapaligiran at mayroong pagbubulay-bulay sa puso naming lahat. Lord, maraming salamat sa aming Panginoong Jesus. 2,000 taon na ang nakalilipas. Nagkatawang tao siya, pinanganak sa sabsaban, maraming mga pagbabanta,
si Herodes at mga tao para mamatay siya. Pero hindi po yun na naig. Sa bandang dulo ng kanyang buhay, namatay siya doon sa cross para akuin ang aming kasalanan. Nilibing siya, pero pagkayari ng ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Nabuhay siya para patunayan na kami na inyong mga anak ay mayroong buhay na walang hanggan. Panginoon, hindi ho natapos ang kabuuan ng plano ng pagliligtas ni Jesus doon lamang sa sabsaban, kundi doon sa kanyang ginawa sa cross, doon sa kanyang muling pagkabuhay at sa kanyang pag-akyat sa langit. Nagsasabi na dapat maunawaan namin na He is God and He is man. He is a fully God and He is a fully man. Dapat namin tanggapin na si Jesus ay Diyos at tao na siyang kumpletong nagligtas sa amin at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Nawa Panginoong Diyos, itong mga anak nyo na naririto ngayon sa paligid na nakakadalo at nakakapakinig, ay magkaroon po kami ng kaisipan na ang Pasko, na ang kapanganakan ni Jesus, ay pasimula lamang ng pagtingin namin kung paano niya kami niligtas. At yun ay ang kanyang kapanganakan, na nagtapos sa kanyang muling pagkabuhay sa cross. Kaya naman, Lord, sa darating na 25, sa darating na Kapaskuhang ito, nawa po, may reason kami, may dahilan kami sa puso namin. Bakit kami magdiriwang? Kasi natanggap namin ang pinakadakilang regalo, Ama, na binigay niyo sa amin, si Jesus, na siyang kakumpletohan ng aming mga buhay. Nawa Panginoon sa mga sino mang hindi pa naliligtas. Dahil meron kaming mga kaibigan, higit sa lahat mga mahal namin sa buhay na hindi pa nila natatanggap itong pinaka-greatest gift ninyo, Ama. Yon ay ang kaligtasan kay Jesus. Nawa po, maalala namin na ibahagi sa kanila ang aming Panginoon Jesus. Ikwento namin ang kapanganakan niya sa sabsaban. Ikwento namin ang buhay ni Jesus. Ikwento namin ang kanyang paghihirap sa cross. Ikwento namin ang kanyang pagkabuhay upang ang kabuuan ng Ebanghelyo ay marinig ng mga taong wala pang relasyon sa inyo, na maaaring mahal namin sa buhay, kaibigan, kapitbahayan, upang marinig nila ito at kilusin ng Banal na Espiritu upang matanggap nila ang pinakadakilang regalo sa Paskong ito. Ito ay walang iba, si Jesus, na siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nawa po maging tama ang aming pagdiriwang sa Paskong ito. Kung meron man pong mga pagsasalu-saluhan, matuto kaming magpasalamat as we celebrate the love, the salvation, and the blessing na ibinigay ng Diyos sa amin spiritually. Ito ay si Kristo. At nawa Panginoong Diyos, hindi kami madaya ng sanlibutan ito. Nawa kung meron pa rin po sa aming mga mananampalatayang narito na hindi pa nagpapatawaran sa mga nagkasala o naka-offend sa bawat isa, nawa po gamitin namin ang panahong ito to reflect the humility of Jesus Christ at the cross, na matuto rin kaming magpatawad, lumapit sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa amin o nagawa namin ng kasalanan, at magkaroon ng espiritu ng pagpapatawad sa bawat isa. Nawa kung binebless nyo naman po kami, Panginoon, help us, Lord, to be generous in the proper way sa inyong gawain at sa mga tao na dapat na matulungan namin. Lord, all of us ay meron pong privilege na gumawa ng mabuti bilang bunga ng kaligtasan na nais niyong makita sa amin. Not only this season, but every day of our lives, O God. Lord, may your name be glorified sa oras na ito, sa aming pagtitipon at sa mga magiging aplikasyon nito sa buhay namin. Continue to bless to those who listen to your word through this Facebook, O God. May your blessing be upon us because we are praying all of this, Father, in the mighty name of Jesus Christ. And